Magno, economic professor at former DOF Undersecretary. Dr. Magno, ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga, Ron. Magandang umaga sa mga tagapakinig ninyo dito sa inyong programa. Opo. Siguro alam nyo na po ang topic natin, ma'am. Itong resulta ng ginawang survey, it's a non-commissioned survey ng social weather stations, nitong Marso lamang, 52% ng mga Pilipino na nagsasabing, nako, mahirap pa rin kami. Tumaas daw ito ng 0.4 compare nung last month kasi nung nakaraang buwan 14.3 lang. Ngayon 14.4. So ang tanong ko, Ma'am Cielo, asan yung siguro programa ng mga ng gobyerno para sa mga mahihirap? Saktong-sakto, Ron. Yes po. Saktong-sakto yung tanong mo, no? At yan yung dahilan kung bakit siguro yung mga kababayan natin medyo pagod na sa kakadinig sa akin, sa kakadiscuss ng budget ng gobyerno. Yes, oo. Pero kasi yung budget ng gobyerno ang sumasalamin ng mga prioridad nito. At ito na nga po yung sinasabi natin. Halimbawa sa programa ng pangkahirapan, yung 4Ps natin, imbes na pondohan yan ng gobyerno, binawasan ng pondo. Saan inilipat? Dito sa AKAP, dyan sa TUPAD, yung mga nakikita natin ngayon na pinamimigay ng mga politiko. Ay, alam niyo po siguro sa mga kababayan natin yung ngayon. Sorry mama, kasi may mga naririnig, may mga din tayo nakukuhang marites. Sinasabi daw ng mga kongresista, bigay daw, eto kundi dahil rito. Wala kayo ayuda. Ay, wag na natin banggitin yung pangalan. Pero parang ang pinapalabas ay galing may sa isang utang na loob. Oo. Opo. Alam niyo yun yung nakakalungkot. Kasi syempre sa maikling panahon kapag nakatanggap ka niyan, tuwang-tuwa yung mga kababayan natin at nakahati sila sa pera ng gobyerno, no? Pero ang nakakalimutan natin, ang dapat binabalangkas ng gobyerno ay isang programa na kapag binigyan ka ng assistance, tuloy-tuloy ito dapat patungo dun sa panahon na kung saan maiaahon ka sa hirap. Katulad nung pag-design ng 4Ps, hindi ba? Kapag binigyan ka ng assistance or ayuda mula sa 4Ps, maraming kondisyon yan. Okay. Kailangan ipapacheck up mo mga anak mo, pag-aaralin mo sila, mag-acquire ka ng bagong kakayahan para makakahanap ka ng trabaho. Yan ang maayos na anti-poverty program. Pero itong ginagawa ng gobyerno ngayon, naglalaan ng mas malalaking pera para sa mga ayuda na one time lang, ay katulad nga ng sinasabi namin, ito ay malinaw na pagbili lamang ng suporta at boto ng mga tao. Dahil wala itong long-term vision, wala siyang pag-iisip, wala siyang objective na maiahon ka sa kahirapan. Ang objective lang nito ay minsan lang bibigyan ka ng pera para tumanaw ka ng utang na loob sa mga politikong ito. Ito rin dahilan, Ron, kung bakit sobrang nag-iingay tayo sa PhilHealth. Kasi syempre yung pagkakasakit, isa yan sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ang isang tao. Kung hindi ka malusog, magkakasakit ka, hindi ka makakapagtrabaho. Nakakadagdag yan sa kahirapan. Gusto nating ayusin ang PhilHealth para hindi nahihirapan yung mga kababayan natin na kung magkakasakit sila, ay may automatic, pag pumunta ka sa ospital, may pang-cover sa sakit mo, di ba? Pero anong ginagawa ng mga politiko natin? Kinukuha yung pera ng PhilHealth, hindi pinopondohan ng PhilHealth. Pinapalaki yung pondo para sa medical assistance na kung saan kailangan mo pang lumapit sa politiko para manglimos ng tulong. Diba talagang kaya yung statistics na yan na lumabas sa SWS survey, hindi po yan nakakagulat. Dahil nire-reflect niyan kung ano ang klase ng priority programs ng gobyerno natin. Yung priority programs na ayudang paminsan-minsan para tumanaw ng utang na loob sa mga politiko. Pero bilyon-bilyon nakakalungkot ito. Yes, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan natin bilyon dito. Itong pinag-uusapan. Doon nga sa nabanggit niyo pong budget para sa taon na napirmahan na ni Pangulong Marcos, 'di ba? May isiningit pa sila doon na pondo, 'di ba, para sa mga senador at kongresista doon sa tupaan na 'yun. Oo. 'Yun ay programa pa rin 'yun para sa mga mahihirap. At saka ang problema dyan, Ron,
dapat kasi kung magbibigay ka ng mga ganyang assistance at gagastos tayo ng bilyon-bilyon, dapat maayos yung targeting natin. Oo. Yung mahihirap na ba talaga ang nabibigyan ng pondong ito? Opo. Itong implement nilang AKAP, 2 taon na to, pero wala namang systematic na pamamaraan kung paano tatargetin yung mga mahihirap na dapat tumatanggap ng assistance. And di ba nakikita natin, nagmo-mall tour, tapos sa mall, nagpapamigay ng pera. So, nasaan yung systematic komprehensibong pag-iisip para iahon talaga ang mga Pilipino sa kahirapan. Kaya tayo nag-iingay at naiinis at nagagalit dito sa mga ganitong programa. Kaya hinihikayat natin yung mga kababayan natin na minsan-minsan matutuwa kayo, nakatanggap kayo ng maliit na amount sa gobyerno. Pero isipin niyo po, yung impact talaga nito, malaking pagsasayang ng pera to. Dahil wala naman pong impact yung mga ganyang programa sa pag-ahon talaga sa kahirapan ng mga Pilipino. Mayroon pa nga tayong napabalitang pati cellphone ipamimigay. Ito ba ay aahon sa kahirapan ng ating... Baka yung isang mahirap na Pilipino, mayroon silang... Maiaahon ng boto ng politiko. Kasi cellphone daw. But, well, accordingly... Nakakaawa tayo ron. Opo. Nakakaawa ang mga Pilipino at ang Pilipinas. Sa dami ng tax na binabayaran natin, lagi lang tayong binobola ng mga politiko sa bandang huli yung mga serbisyong kailangan at dapat natatanggap natin mula sa gobyerno. Kailangan pa nating limusin sa mga politiko. Diba? Bilang so, economic professor, Opo, Dr. Cielo, bilang economic professor, sabi nyo nga, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan rito na pondo para sa mga mahihirap. Ang sinasabi, maiahon ang kanilang buhay sa kahirapan. Tutulong ang gobyerno, gagabay ang gobyerno. Pero kung kayo, ang tatanungin, etong bilyong-bilyong pondo, ano po ang nakikita ninyong epektibo na paraan ng ating pamahalaan na pupwede nilang gawin dito sa bilyong pondo ng gobyerno para kahit papano may epekto, ay ibig sabihin may resulta, 'di ba? Sa buhay ng bawat Pilipino. Ramdam nila na ang gobyerno ay nandyan at nakakatulong sa kanila para sila ay umalis sa kahirapan. Well, unang-una, kailangan pong tanggalin yung AKAP program na kung saan ay paminsan-minsan at papatak-patak lamang yung binibigay na assistance sa mga Pilipino. Tingin ko kung gusto talaga natin na bigyan ng maayos na social program ang mga Pilipino, ay palawakin natin ng 4Ps dahil malinaw naman sa assessment yan. Marami pa yung kinukulang at hindi na naka-waitlist sa listahan ng 4Ps. Kasi yung 4Ps, naayos na yan, na-institutionalize na yan. Una. Pangalawa, yung sa PhilHealth, lately nadidinig natin, lumalawak na yung mga programa. Pero sana, tutukan din nila kung saan ma-access ang mga serbisyo na to. Kasi maaaring ina-announce ng gobyerno, o dinagdagan na namin yung serbisyong maaari yung makuha. Pero kung hindi naman sapat yung ina-allocate na budget, walang mga ospital, walang mga clinic, walang mga doktor na magpa-participate. Halimbawa, Ron, dapat kasi under 4Ps, meron na tayo ng konsulta package. So hindi na niya kailangan ma-ospital o mapunta sa emergency room para maka-avail ng health assistance sa PhilHealth. Pwede na tayong magpa-check up. Ito yung preventive. Pero, so kasama na yan, lahat ng Pilipino covered dyan, technically, kahit hindi ka nagbabayad ng premium. Kasi kung ikaw ay isang mahirap, kung ikaw ay senior citizen, gobyerno ang nagbabayad ng premium mo. Pero halimbawa, sa Quezon City, milyon-milyon ang nakatira sa Quezon City. 2 center lang ang nagpo-provide ng ganyang serbisyo. Bakit? Dahil sa pananaw ng maraming doktor at healthcare providers, masyadong mababa yung gustong ibayad ng PhilHealth per head. So walang magpo-provide ng ganong serbisyo. So kahit anong PR ang sabihin ng gobyerno na may mga bagong packages, kung wala namang nagpo-provide, o di wala ring silbi, hindi ba? So, yung pangatlo din siguro, ito, babalik ako doon sa budget, kailangan kasi natin makalikha din ng mga trabaho. At yung mga malalaking infrastruktura ng gobyerno ay malaki ang maitutulong yan sa pagpapababa ng gastos ng mga commuters. Halimbawa, yung ating subway na iniisip, di ba? Yung mga public transportation, yung pagsasaayos niyan, dapat pinaprioritize talaga yan kasi maiibsan yung kahirapan sa pagbabiyahe. Mas mapagdudugtong-dugtong natin yung mga ating island provinces.
Pero alam mo Ron, ang nakakalungkot dito sa budget natin, hindi yan na-prioritize, hindi yan napondohan. At ang pinondohan ay yung mas maliliit na project insertion ng mga congressman at senador. Ito yung mga flood control projects, multipurpose building, ito yung tinatawag natin ngayong mga bagong pork barrel Na sa totoo lang, napakaliit ng impact niyan sa economic development. So nakakalungkot. Halimbawa din, yung national government natin, may pinrioritize ba silang mga economic programs? May pinrioritize ba silang mga industriya na papalakasin para mas magkaroon tayo ng mga trabaho, economic activity? Parang wala pa akong nadidinig na ganyan sa pamahalaan. No? So, it's really nakaka-frustrate yung mga basic services sa education lang. Napakarami pa ng problema natin ngayon, napakainit ng panahon, hindi na naman makakapasok ang mga estudyante sa eskwelahan. So itong mga basic na to na paulit-ulit na lagi nating nadidinig, pag tiningnan mo yung budget natin, hindi yan napaprioritize. Kaya ako, halimbawa, bilang ordinaryong mamamayan at professor sa UP, talagang sumasali ako at tumutulong ako dito sa pagpa-file ng mga kaso hinggil sa budget natin sa Supreme Court kasi tingin ko maling-mali itong ginagawa ng mga congressman at senador natin. Yeah, malaking tulong talaga itong national budget na mayroon tayo para sa paghahanap ng paraan dito sa problema ng kahirapan sa ating bansa, sa buhay ng bawat Pilipino. Pero hindi lang naman, sabi nga nila, dapat din nakatingala tayo lahat sa national government. May role din dyan ang mga LGUs. Okay? Tama Ron. Malaking bahagi ng mga serbisyo natin ay nalipat na rin sa local government. Halimbawa, mga classroom. Yan ay mga local governments na ang dapat nagpapatupad din yan, yung responsibilidad niyan. Sa healthcare, mga facilities natin, may nalipat na rin yan sa local government. Kaya minsan titingnan mo may isang LGU na, wow, ang ganda ng mga classroom nila, digital classrooms na. Meron ka naman mga LGU na hirap, walang eskwelahan para sa kanilang mga estudyante. Kaya tamang-tama, dahil mag-election tayo, yung mga mayors natin, tanungin din natin sila ng konkretong programa kung paano maiibsan yung kahirapan sa ating lugar. Dahil malaki na rin po ang role nila. Tama kayo, hindi lang yung national. Pati sa local government, may budget din yan. Kailangan binabantayan natin. Kasi yung budget, yan ang sumasalamin ng priorities ng gobyerno Yung pinapangako nila sa atin ngayong eleksyon, malalaman mo lang kung totoo yan, kung yan ay nabudgetan. So kung lahat ng pinapangako nila, nabibigyan ka ng libreng edukasyon, libreng healthcare, ganito, ganyan, kalsada, pabahay, lahat na yan magkakatotoo lang kung may budget. Pero kung hindi yan na-budgetan, ay lip service lang yan. Gusto lang niyang iboto niyo sila, pero yan yung mga pangakong laging napapako. At may portion pa yan silang natatanggap from the national government, di ba, Prof? Yes. Yan yung tinatawag natin national tax allotment or yung internal revenue allotment ng local governments. Automatic po yan, na nalilipat sa local government. Pero ito pala, Ron, gusto ko rin sabihin, maliban dyan sa mga regular transfer sa local government, kung yung mga lugar nyo ay may mina, may energy, yung mga may geothermal plant, may dagdag na share din ang local government dyan, So, kailangan tinatanong nyo, kapag may minahan sa lugar nyo, magkano ba ang kinikita ng local government dito? Magkano ba yung dapat na pupunta sa bayan namin? Dahil yan, dapat nagagamit sa pagpapaayos ng buhay ng mga mamamayan. Hindi lamang yung sinisira mo yung kapaligiran, pero dapat may nararamdaman kang development Pero minsan kasi, kapag hindi tayo nagtatanong sa gobyerno natin, hindi natin malalaman. Mga pera na yan, nabubulsa na lang. Tapos tayo, mga mamamayan, pahirap ng pahirap yung kalagayan sa buhay. As reflected by the SWS survey. Yun ang malungkot na katotohanan. Sa nangyayari. Kasi gaya na mga binabanggit ninyo, Prof, no? Kung iisipin natin, marami parang pera na po pwedeng pagkukunan para tulungan itong ating mga mahihirap na kababayan. Kung ito lang ay inilalagay, ibinibigay, di ba? O ginagamit sa tamang paraan, siguro kahit papano, taon-taon o buwan, mayroon tayong nakikitang pagbaba ng kahit ilang porsyento lamang sa kahirapan. Kaso, di ba? Kaso nga lang,
ba't tumataas? Tumataas ang kahirapan. Nako. At yung isa pang lagi natin Oo. nakakalimutan, tamang-tama, sakto, maliban sa election season, tax season. Yung iba sa atin, automatic, kapag sumasahod tayo 15 at 30, tingnan nyo yung payslip nyo, magkano yung binabawas ng gobyerno dyan Oo. bilang kabayaran ng tax. Tuwing mag-grocery tayo, lahat po tayo ay nagbabayad ng VAT. 12% po yan. Kasi minsan inisip natin, yung mga mahihirap, hindi naman yan nagbabayad ng tax, si mayayaman lang. Income tax po yun. Pero lahat tayo nagbabayad ng tax sa bawat kape na iniinom natin, kahit 3-in-1 coffee yan, may tax po yan. No? Sa pagsakay natin ng jeep, yung gasolina na ginamit dyan, may tax po yan. So lahat po tayo nagbabayad ng tax. At yung tax na binabayaran natin, binibigay natin yan sa gobyerno, ang kapalit niyan ay serbisyong maayos. Correct. So hindi po ba nakakalungkot na bayad tayo ng bayad ng tax? Ngayon, kung kukurakutin yan ng gobyerno, mangungutang pa sila, tayo pa rin yung magbabayad ng utang na yan, pero wala tayong nakukuhang maayos na serbisyo. So ginigisa talaga tayo sa sarili nating mantika, tapos bigyan tayo ng ayuda paminsan-minsan. Kaya tanggapin niyo po yung ayuda na yan. Pero kapag pinirmahan niyo, siguraduhin niyo rin na kung ang nakalagay doon, 5,000. 5,000 talaga yung nakukuha niyo. Baka naman nakikihati pa si congressman o si mayor dyan sa ayudang nakukuha niyo. Talaga namang kaawa-awa na talaga tayo niyan. Yun ang naririnig natin sa ibang mga lugar. Binabaw Hindi pa. ba? Oo. Pag abot May sa bawas kanila, pa. abay nako, may share pa pala. Si Kapitan at si Mayor, Diyos mio. Oo, parang Ay, nako. konting dignidad naman po. Konting dignidad para sa mga Pilipino na nagbabayad ng tax. Para sa lahat ng programang to. Opo. Prof, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Oo, maraming salamat Ron at magandang umaga ulit. Economic Professor at former DO